Noni. Feel younger, feel better, be healthy. Sa lahat po ng mga naghahanap kung paano po nila mas mapapalakas ang kanilang immune system, uminom lang po kayo ng Philnoni, 2 kutsara at 1 capsule bawat araw. Siguradong mapapalakas po niya ng inyong immune system. Lalo na po ngayon dahil ito pong Philnoni ay kilala at subok na panlaban o panangga sa mga viruses tulad ng COVID-19. Kaya palakasin na po ang ating immune system ngayon din. Uminom ng Philnoni. Sa asensadong syudad, marami ang mga oportunidad. Tila nagmamadali ang lahat. Nais na makamit ang pag-unlad. Buhay Metro! Tatalakay sa mga napapanahong issue, usaping pangtahanan, latest fashions at mga tips mula sa mga eksperto. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez. Buhay Metro! Sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Sa bawat pagsubok, salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo ako. Salamat sa bawat taong nagmamahal. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling
sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo. Walang hanggan. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dapat yun po na lang ang namumutawi sa ating mga labi sa mga panahon na ito at hindi mga pag-alala. Dahil isa pong makabuluhang Holy Week sa inyo pong lahat. Holy Week Special Edition po ng Buhay Metro ang sumasa inyo sa mga oras na ito. Simula po ngayong araw na ito ng Holy Monday hanggang Holy Wednesday, yun po, Special Edition po ng Buhay Metro ang aming ihahatid sa inyo. Pag-uusapan po natin kung bakit merong Holy Week. Ang malungkot kasi nangyayari ngayon sa mundo ay nabaliwala ang ibig sabihin nitong isang linggo na huling pananatili ng Panginoong Hesus dito sa sanlibutan. Nakalimutan nila yung mga kataganyang iniwan na kung saan sinabi dun sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan nyo ang inyong mga loob. Aking dinaig na ang sanglibutan. So, it is finished. Tapos na. Kaya, dapat nagpapasalamat na lang tayo at hindi na tayo nag-aalala. So, welcome po sa isa na namang edisyon ng programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon. Ako po si Aida Gonzalez. Meron ako makakasama mamaya sa studio. Abangan nyo po yan. Siya yung ating pabibigkasin ng ating opening prayer. At sabi ko nga po sa inyo, ako yung si Aida Gonzalez na dati pong nagbibigay sa inyo ng gabay sa mga dinadaanan nyo sa lupa. Pero ngayon, ginagabayan na po kayo sa mga dadaanan po nating pare-pareho patungo sa langit. Kaya tara na po, sabay-sabay tayong maglalakbay. I-enjoy po natin ang paglalakbay na yan. Gawin nating tsuper ng ating buhay si Jesus. Dahil kahit na may COVID-19, siguradong isa pa rin pong kaaya-aya, mapayapang destinasyon ang atin pong mararating. Kaya nood na sa programang Buhay Metro alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pero syempre, hindi po kompleto ang ating episode kung wala tayong opening prayer. Ang magbibigay po sa atin ng opening prayer, ang aking guest ngayon sa studio. Naku, isang karangalan. Bago lang kaming magkakilala nito, pero grabe, marami na akong natutunan. Hindi ko na kayang isa-isahin pa sa dami na. Ayan. Si Pastor Jesse. Hi, Pastor Jesse. Mamaya ipapakilala ko po sa inyo. At ipapakilala niya rin ang kanyang sarili kung sino siya. Pero siya na muna ang hinga natin ng opening prayer para madala natin ang presensya ng Panginoon sa ating discussion ngayong hapon na ito. Pastor Jesse? Amen. Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin. Aman Diyos, anak na Panginoon nyo, anak nyo po kami lahat na tumatawag sa inyo, Abba Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pagpalain nyo po ang programang ito na maraming nakikinig na sila po ay hindi lang matuto, kundi maging malapit sa inyo at mahalin kayo, paglingkuran kayo. Salamat Panginoon sa kay Sister Aida and the rest of her listeners at sa buong naming mga kapatid all over the world na nakikinig ngayon. Mataas ang iyong pangalan. We bless you in the name of Yahuwah, our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Thank you, Pastor Jesse Gatdula. Ayan. So, sa mga gusto pong makilala si Pastor Jesse, bago tayo doon sa ating mas malawak na discussion, sige Pastor Jesse, ipakilala mo muna ang iyong sarili. Paano mo nakilala ang Panginoon? Sige nga, ikaw ba'y kagaya ko rin na malalim ang hugot?
Tama yung sinabi ng Bible na God has called us out of darkness into a marvelous light. Dahil ang hirap nung nasa dilim ka palagi, mauuntog ka madalas pag nasa dilim ka. Tama po ba yan? Amen. At ako po ay nasa dilim ng entertainment dati. Ako po ay dating musikero. Hanggang ngayon po, hindi ko makakalimutan yan. Dahil pagdating po natin ng langit, wala nang preacher doon. Dahil mawawala na kayo ng trabaho ron. Ang mga, meron din yung mga musikero, patuloy ang praise and worship natin doon. Amen po ba? Amen, amen. Nasa na po tayo? Nagpapakilala ka Yeah, sa sarili mo. ako po ay si Brother Jesse Gatdula na ako po ay pinanganak dito sa Manila noong 1955. Ang presidente pa natin noon ay si President, kilala niyo po kung sino yun, right? Marcos? Hindi pa ho yun. Bago na yun. Magsaysay. Tinatawa kita Opo, 1955, di ko po makakalimutan yan. Doble 5 po ako. Ako po ay pinanganak na biblical name. So 1955 ka? 1955 ako. Oh, Opo. okay. Na ako lang ang napangalan biblical Jesse or Jesus. Nung ako ay naging American citizen, binago ko na yung pangalan ko dahil nakakaya naman siyempre pag yan bang Jesus, di ba? Nakakaya kaya naging Jesse Gatdula. Ang mother ko po ang isang ginamit ng Diyos sa aking conversions. Siya po ay madalas manalangin sa aking buhay at kabataan ko po ay hindi ko makakalimutan. Bilang kabataan, andyan lahat ng bisyo. Nag-experiment ka siyempre kung anong gusto mong mangyari. At sa aking pag-experiment ay nagsimula ako muna sa music. Diyan po ako tumutugtog ng araw sa church. Actually, I started Sister Aida sa church. Diyan ako natuto ng skills sa Bethel Temple, Manila, one of the pioneer ng mga gospel contemporary music nung araw. At diyan po ako nangaroon ng masasabi kong nahugot yung aking skills sapagkat napakahusay yung aking mentor. Sometimes I call it mentor, actor mentor dahil sobrang higpit. And I'm very grateful sapagkat na-train tayo ng tama. I like to greet the Lucica family and also, babati mo na ako bago ko tuloy yung pangalan ko. Sige, okay. Like, gusto ko pong bumati sa mga kaibigan ko na natutuwa ako, humingi ako ng prayer. Marami nagpipray sa programa mo ngayon. Sister Amen. Aida. Thank you. At may mga na-response ako sa as far as Israel. So, kung nakikinig si Adam Gatdula, ang aking kamag-anak na to, na ang mother niya ay Jewish. Siya ay kikinig at nag-say hi. At ganoon din yung aking anak sa Long Beach, California, Ephraim Gatdula, at sa kaibigan natin sa Italy. Pag-pray natin ng Italy, sila ang number we hit doon, si Brother Aniceto. Meron din po tayong listeners sa Sweden. Hopefully nakikinig ngayon si Sister Edeline Levin, at of course may family in Bicol, hindi ko makakalimutan yan. Love you, beloveds, and lahat po ng mga kaibigan natin. At huwag natin kalimutan si Janice, the founder ng Praise Incorporated. Hindi ko po makikilala si Sister Aida kundi dahil kay Brother Janice. Sige, tuloy mo. Brother. Ayan, so mga kabuhay Metro, more or less, meron na pong kayong idea kung sino si Brother Jesse. Well, dating sabi niya nga kanina, nabubuhay siya sa dilim. So, panahon ng kabataan niya, puro bisyo, na-involve siya sa marijuana, sabi mo. Opo, nga, no? Madalas po ako nun sa marijuana, kahit legal na po yung marijuana, yan po akong medyo na-addict talaga. Hindi naman na-addict, may favorite ko lang nung araw yan, dahil siyempre gustong-gusto mo mahay nung kabataan mo, lalo na pag tumutugtog sa banda nun. Yan ang, Tapos biglang anyway, ika-cut short natin yun kasi mas marami pa tayong ibang pag-uusapan. Pero sabi mo nga, may nakapag-invite sa'yo sa isang praise and worship? Actually, sa loob ng Bible study. Sa base yun, sa Olonga po, meron akong kaibigan doon na sabi niya, Jess, mas maganda ang tama dito dahil durgister rin siya dati. So, pagpasok ko pa lang sa loob ng base, Sister Aida, humahagulgol na ako, umiiyak na ako dahil naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Holy Spirit. Holy Spirit. So, wala nagpipreach sa akin. Basta kita ko lang sila nag-worship, nakataas ang kamay. Tapos, wow, umiyak na lang ako dahil sabi ko, ibang klase to. Isa namang lalaki ron, balbas sarado, himang-himang. Kako, ba't umiiyak to? Hindi pala umiyak tao. Enjoy na enjoy siya sa presensya ng Lord. Ako naman, iyak ng iyak. Tinawaan talaga ako. So, 1973 po yon. Ako po ay tinamaan ng pagmamahal ng Diyos. At nabanggit ko sa mother ko after that event. Hindi makapaniwala yung mother ko. Muntik ngang maslain Kaya wow, ang anak kong bunsong lalaki ay binago ng Lord.
So that's the start of my life journey dahil noong time na yun, Sister Aida, siyempre ginigiyang ka pa sa bisyo mo. So kailangan pala natin na mas malakas na power para mawala yung bisyong yon. At doon ako nabaptize ng Holy Spirit na tinatawag nila na charisma or Pentecostal experience na it's not by might, it's not by power, it's by God's Holy Spirit. Doon talaga na-turn around ang buhay ko. 1973, October 1, 1973, at my home church sa Manila Bethel Temple. Hindi ko po kinahiyayan yan pong roots ko sapagkat isa yan sa mga pioneer ng Spirit-filled worship and banda sa Metro Manila. Simula noon, my life really, it was amazing. Kita kong pagbabago sa buhay ko. Hanggang ngayon, 65 years old na po ako. Senior na po ako. May 3 apo na nga ako eh. And I have many things to share as the Lord allow us to share. Pero masasabi ko na when you give your life to God, talagang ito ang tunay na trip sapagkat He is the way, He is the truth, and He is the life. Talagang yung 3 yun, nakita ko sa buhay ko. Yung katotohanan, yung buhay, at yung daan. At siya lang talaga ang nag-fulfill ng buhay ko. Kaya natutuwa ako at marami po tayong pag-uusapan namin. So, to God be the glory sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. At alam ko yung mga nakikinig dito, may experience nyo rin na talaga may tunay na Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Amen. Ayan. Ako. Ayun po, di ba? So, sige, tutuloy natin yung kwentuhan natin, Brother Jesse. Pero ito muna, ibigay muna natin yung ating food for the soul. Ang Food for the Soul ay hatid sa inyo ng Pilnone. Food for the Soul. Mga natatanging paalala at gabay ng may kapal. Food for the Soul. Attention mga kabuhay metro ha, again and again hindi po kami magsasawa na magpaalala sa inyo, mangulit sa inyo na sana ay makaugalian na natin ang pagbabasa ng Biblia. Makaugalian na po natin ang pagbabasa ng ating manual sa araw-araw po na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At nang sa gayon, hindi po tayo maligaw ng landas, maging mapayapa ang ating maghapon at merong direksyon na mangyayari sa ating buhay sa araw-araw. Meron po ako i-share sa inyo na kwento na babasahin ko po ito mula sa Our Daily Bread at ang title po nito ay Sino si Jesus? Isipin mo ang isang daanang punong-puno ng mga tao. Ang babae sa likod mo ay nakatingkayad habang tinitingnan kung sino ang paparating. Makikita sa daan na paparating ang isang lalaking sakay ng asno. Habang papalapit ang lalaki, ay inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa daan. Bigla mo namang narinig sa likuran mo na may pumuputol ng sanga ng puno. Isang palaspas ang pinutol na sanga. Inilalatag ng mga tao ang palaspas sa dadaanan ng lalaking sakay ng asno. Tapat ang mga tagasunod ni Jesus sa kanya. Sila rin ay nagbigay papuri sa kanya ilang araw bago siya ipako sa krus. Nagdiwang sila at nagpuri sa Diyos sa mga himalang nasaksihan nila. At yan po ay mababasa natin sa Lucas, Kabanata 19, talata 37. Pinaligiran si Jesus ng kanyang mga tagasunod. Sumigaw sila. Pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Yan po ay nasa talata 38. Nagdulot ng pagtataka sa mga taga-Jerusalem ang masayang papuri kay Jesus. Nung dumating na si Jesus ay nagkagulo ang buong lungsod at nagtanungan ang mga ito. Sino ang taong iyan? Mababasa po natin yan sa Mateo, talata 21 o Kabanata 21, talata 10. Sa panahon natin ngayon, ay marami pa rin ang nais makilala at mapupurihan si Jesus. Hindi man natin siya mabigyan ng papuri tulad ng ginawa ng kanyang mga tagasunod, ay maaari pa rin tayong magbigay ng pagpapahalaga at sumunod sa kanya. Maaari nating papurihan si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi sa iba ng kanyang dakilang ginawa sa krus, pagtulong sa mga taong nangangailangan, pagtitiis sa mga suliranin sa ating buhay, at pagmamahal sa ating kapwa. Sa pagsunod nating ito sa kanya, ay masasagot natin ang kanilang tanong na, sino si Jesus?
Ang buod ng kwento, mga kabuhay Metro, na kung saan ang panalangin nga namin ay hindi mo palampasin or papasukin lang sa kanang tenga at palabasin mo sa kaliwang tenga. Sana'y manatili ito sa iyong puso at isipan at mapagsikapan mo na may apply sa iyong pang-araw-araw na buhay. Napapapurihan natin ang pangalan ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. So, sakto mga kabuhay Metro, diba? Yun nga pong senior ni Brother Jesse kanina, kung paano siya binago ni Jesus, at ako, na open book na rin naman po sa inyo ang aking kwento. Yun po, sa pamamagitan po ng paglalahad namin ng testimonya sa inyo kung paano kami binago ni Jesus. Yan po, nabibigyan natin ng papuri ang Panginoon. Tama ba, Brother Jesse? Tama po. Ayan. So, babalikan po natin yung discussion. Holy Week special po tayo ng Buhay Metro, kaya dyan lang po kayo. Makalipas lamang ang ilang paalala. Ang Food for the Soul ay nihatid sa inyo ng Pilnoni. Buhay Metro! Ang may plano sa buhay, may mararating na ginhawa. Mag-eternal plans ka ngayon na. Good deals happen only at Isuzu Gencars. Isuzu Gencars, after-sales quality service. Isuzu Gencars, expert mechanics to deal with your car problems. Isuzu Gencars, the trusted name for Isuzu car dealership. Isuzu Gencars dealership are Isuzu Makati, Isuzu Batangas, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, Isuzu Naga, Isuzu Batangas City, and Isuzu Santa Rosa. Gencars Incorporated, 40 years of sales and service excellence. Check out the all-new Isuzu MUX RC4E diesel engine to the nearest Isuzu Gencars dealership. For more details, visit and like our Facebook page to get the latest events and happenings. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas, mas pinakikinggan ng buong bansa. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Ito po si Fanny Serrano. Sa mundong ginagalawan ko, my creativity comes in many forms. To feeling, pero nakakapagod din. Buti na lang, may MX3 to help me focus and gain more energy. MX3 has powerful triple antioxidants alpha, beta, and gamma. Clinically proven in helping boost my immune system and energy with my healthy lifestyle. My artistic inclinations become MX-extraordinary. Thanks, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong kamay nila upang mayatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Agarang pag-aksyon sa mga reklamo kaugnay ng umiiral na ECQ, tinayak ng Joint Task Force COVID Shield. Detalye ng balitang yan mula kay Patrol 9, J. Mark Tagala. Tinatayang nasa 1,000 mga tawag na at text ang naaksyonan ng Joint Task Force COVID Shield hotlines. Layo nitong may paramdam sa publiko ang mas mabilis na pagkilos mula sa mga otoridad ngayong umiiral pa rin ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ayon kay Joint Task Force COVID Shield Commander at PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Guillermo Eliazar, na sa 1,535 kabuuang tawag ang kanilang natanggap mula Marso 18 o isang araw matapos ideklara ni Pangulong Duterte ang ECQ sa buong Luzon hanggang Abril 5.
Mula sa nasabing bilang, sinabi ni Eliazar na 939 dito ang may kaugnayan sa mga katarungan hinggil sa authorized persons outside of residence o APOR, habang 178 naman ay patungkol sa mga cargo trucks. May 418 rin anya mga tawag sila natanggap hinggil naman sa mga katanungan tungkol sa ECQ, partikular na yung paglilinaw sa pinatutupad na guidelines ng Interagency Task Force. Kung susumahin, sinabi ni Eliazar na sa 1,207 tawag na kanilang natanggap ay pawang mga paglilinaw o kaya ay katanungan, habang nasa 328 rito ay mga reklamo. Dahil dyan, patuloy na umapila si Eliazar sa publiko na pakatandaan at sauluhin ang kanilang mga hotline numbers. Ito yung mga hotline na numbers, pakalista lamang po mga kababayan, 0998 na 849 0013, 0998 849 0013 para huya sa mga smart users. Para naman sa Globe numbers, 0917 538 2495. Ulitin ko lang po, 0917 538 2495. Patrol 9, Jmar Tagalog, Gulas ng Pila, Metodong Lakas, DWIZ. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website, dwiz882am.com, at sa aming Twitter account at Facebook page, dwiz882. Ako po si Ashley Use. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita, DWIZ Balita. On the go, bisyo ay magserbisyo. Bagong programa dito sa DWIZ, maghahatid ng naibang mga balita at tunay na serbisyo sa kapwa. Sa inyo, Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 7 ng gabi. Kasama si Ganit Oro. Abangan! Pilipinas! Ngayon na! Nasa sa inyo dito sa DWIZ 882 tuwing Lunes at Miyerkules. Pilipinas! Ngayon na! Pangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert Rivera at Miss Loli Acosta. Pilipinas! Ngayon na! COVID-19. Ating linawin. Sino ang kinakailangang sumailalim sa 14-day home quarantine? Ang mga taong kahit walang lagnat, ubo at iba pang sintomas ngunit naglakbay sa nagdaang 14 na araw sa mga bansang kasama sa travel restrictions. China, Hong Kong, Macau at North Gyeongsang Province kasama ang Daegu City at Cheongdo County ng South Korea. Nagkaroon ng exposure sa mga kumpirmado o posibleng mayroong COVID-19 at nagtrabaho o nagpunta sa healthcare facility na naggamot ng pasyenteng kumpirmado o posibleng mayroong COVID-19. COVID-19, ating linawin, isang paglilingkod bayan ng DWIZ 882. Oras 2:35 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Pilnoni. Feel younger, feel better, be healthy. At ngayon, balikan natin si Aida Gonzalez sa Buhay Metro. 2:35 na po ng hapon, nagbabalik po ang programang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa halip na alta presyon. Buhay Metro Holy Monday Special Edition po tayo. At kasama natin sa studio si Brother Jesse Gatdula. At sabi nga po namin, kanina 'di ba, 2,000 years ago, mahigit ng 2,000 years ago, na ipanalo na, napagtagumpayan na, it is finished. Sabi nga ni Jesus, yung napagtagumpayan niya na ang problema, mga kasamaan dito sa mundo. So dapat wala nang mga pangambang namamayani sa ating mga puso at isipan. Di ba, Brother Jesse? Tama po, nakasulat na yan. It is written. Hindi na po marireverse to. Ang pinakamaganda rito sa binabasa natin libro, alam na natin yung ending. So, ato ang trials, kumbaga sa pelikula, magandang simula, pero yung pinaka-challenge dyan, yung ngayon, yung right now.
Pero wag po tayong, lalo po ngayon yung coronavirus, at meron din tinatawag ngayon na technology na tinatawag na 5G. Meron po tayong pang-contra. Ayan, in fact, yung napag-usapan ni Sister Aida kanina kung sino si Jesus. Iyan na to, He overcomes the world. Ang pang-contra dyan sa coronavirus o COVID-19, nasa Bible din po natin makikita yan. At meron po akong gustong i-share dyan. At bago ko po i-share po yan tungkol dyan sa napakagandang na-overcome ni Lord itong mga sakit ng dinadala ng mundo ngayon, ay naalala ko nung ako ay dinala ni Brother Butch Bellica, the religious presidential advisor ng ating Pangulo. Dinala ko sa Korame one time. Sabi ko, wow, this looks familiar, sapagkat nung ako po ay malapit na ma-born again, nakarami po ako noon sapagkat nakitahan po ako ng napakaraming marijuana sa bulsa ko at sa kamay ko. Pero nagdasal ako noon, sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa inyo, i-save mo lang ako dahil alam ko, martial law noong time na yon, ha? Mas mahigpit pa yata kay President Duterte nung araw. Pero nirinig ng Lord yung prayer ko, Sister Aida. Iyak ako nung biro mo, nakarami ka, pinaglinis ka ron. After few hours, dumating yung kapatid ko, my brother Bong, nasa San Francisco ngayon, ay dala-dala niya yung time na yun niya. May isang kaibigan siya na very popular ng anak ng mayor nung time na yun, sa noong 70s. To make the long story short, nakawala po ako. Kaya sabi ko kay Brother Butch, this brings a lot of memory dahil dito ako, sinave ng Lord, dito ako nag-pledge na ibibigay ko yung buhay ko sa Diyos. Kaya yun ang nangyari sa akin. Sister Aida, nangaroon ako ng tinatawag na born again. Hindi naman, pag sinabing born again, hindi naman religion yan. It's relationship natin sa Lord po yan. May tatanong ka pa ba? So wala po. So yun, ganun gumalaw sa'yo si Jesus. Na doon sa binasa natin kanina, 'di ba? Itong kahapon, ito yung pasimula nung huling linggo niya sa mundo, 'di ba? Oo, 'di ba kahapon po 'yon? Meron po akong gustong i-share sa inyo, no. Ito po ay isa sa mga paborito kong subject, no. Ako po ay nagpapastor sa Amerika, 20 years po ako nagpastor doon. Passion talaga ako to know who Christ is, sapagkat kaya nga tayong tinawag na Kristiyano dahil kay Kristo, no? Meron po akong gustong i-share na napakadaling intindihin. Katulad nung nag-exam kami ni Sister Aida, nakapasa sa akin yan dahil na-memorize niya yung 10 Commandments. Lalo ngayon, alam niya na yung Torah or basic commandments ng Lord. Itong 5G na nangyayari po ngayon, papunta na po tayo sa technology niyan. Ako po mahilig sa computer. Nung nauso po yung internet, isa po ako sa mga mahilig sa mga gadget. Nauso yung 286 pa noon. Naalala niyo yung computer noon, 286, again 386, 486, Pentium, 586. And then, nasubaybayan ko po lahat yan. Ngayon po, may darating na technology that will really control the mind and control, lalo po ngayon, mga bata ngayon, halos hindi mo na makontrol. Bakit? Ito po ay isa sa mga secret agenda po ng ating tinatawag na wala po tayong kaaway dito, ang kaaway natin demonyo, pero ito pong coronavirus, may combination pa yan ng tinatawag nilang 5G technology that could really control ang mga minds ng tao. Kung nakikinig po kayo ngayon, bibigay ko po sa inyo yung site or link na ma-open talaga yung eyes ninyo. So hindi po aksidente na nangaroon po ako ng spiritual journey in my life, which I'm very grateful, at nahilig din ako, Sister Aida, sa Bible prophecy, sapagkat ang prophecy is past, present, and future. Yes. So, ang Bible po is divided into two, Old and New Testament. Kung pag-aaralan po natin ng scripture, ang common denominator nila, naalala ko, tinanong sa akin ni Corina Sanchez, ano ang pinakabuod ng Biblia, which is, it's a history po, history. Sabihin nyo, history. Yeah? Sino mahilig sa history dyan? Sabi nga ni Jose Rizal, ang taong hindi marunong tumingin sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakapunta sa kanyang paparunan. Sapagkat wala nga, hindi mo alam ang pinanggalingan mo Yeah. Pero ito pong Bible history, nakita po to ni Prophet Daniel. Si Daniel, past, present, future dyan. Nakita niya yung mga past superpower like Babylon, Assyria,
tapos the Persian, Greece, and then Roman Empire. Bumaksak na po yan. Mag-a-arise uli ngayon yung Roman Empire na papunta na po tayo ngayon doon. Pero ito pong kingdoms na to, lalo yung nagko-control sa atin ngayon, hindi tayo makalabas, kontrolado tayo ng virus kuno, pero totoo po yan, talagang totoo yan virus. Kaya lang, in the name of this virus, ay hindi na tayo makagalaw. Nagpapasalamat ako, may freedom pa tayo na nakapunta ako rito sa station na to. Pero ang gusto ko pong emphasize sa mga listeners ng DWICI, hindi po aksidente nakapakinig po kayo ngayon. Sapagkat sasabihin ko po, ang passion of Christ na ginawa niya sa cross, meron po akong gustong i-share, the 5T, panlaban to sa 5G, ito naman 5T. Ano yung 5T? Total, ang ating topic ay tungkol sa ating mahal na Diyos na Holy Monday daw ngayon, no? Which is we celebrate. Ang 5T's na to, na number 3 I would like to discuss is the titles of Christ. Ano ba mga titles ng Lord? Ang kanyang titulo, di ba? Pag executive ka, CEO, Presidente, Founder, yan ang mga title. Tingnan po natin mga titles si Kristo. Ang paborito ko pong 11 titles niya na kumpleto na. Number 1, He is the Alpha and Omega. Sa English, He is Alpha and Omega, the beginning and the end. Kumbaga sa pelikula, the first and the last. Alam niya na talaga yung simula, gitna at saka huli. The great I am, siya ang present tense. Yung dinadaanan natin ngayong agony, kasama pa rin natin siya, hindi siya nawawala diyan. Kung wala kayong pagkain, He is the bread of life. Kung kulang kayo sa tubig, He is the living water. Ano pa hingin mo? And He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kinanta ko nga yan may composition. Gusto mo kantahin ko ba yan, sister? Hindi natin na-prepare chorus, gusto mo? He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He is the first and the last, the great I am. He is the bread of life, the living water flow. He is the King of Kings and Lord of Lords. Wala nang hihigit pa dyan. There are 3 major religions in this world. Muhammad, ng mga Muslims, si Buddha, katulad yung naka-invento ng iPhone natin, he is siya, di ba? Yun ang kanyang belief. And of course, Christianity. Anong pagkakaiba ng tatlo rito? Sa teaching na lang. Sabi ni Buddha, when you listen to my gospel o yung teaching niya, it will lead you to the truth. Sabi naman ni Muhammad, the truth reveals to me. Nag-reveal daw yung truth kay Muhammad. Pero ano sabi ni Jesus? I am the truth. Siya ang founder, siya ang kauna-unaan lahat. I am the way, the truth, and the life. Kaya po itong topic na itong who Jesus Christ is, sinamaris ko po ito sa 5T at mayroon po akong teaching yan. Pwede kong ibigay sa email or sa messenger ninyo. At the end of the program, you request that. So, yun ang title na binigay ko. Sa kanya namang teaching, naku po, paborito ko yan. Ibang-iba ang turo ni Kristo kay Buddha at kay Muhammad. Sapagkat sa kabila, ang turo nila, pag sinampal ka sa kabila, ano gagawin sa'yo? Suntukin mo, tama? Pero si Lord, ibang klaseng turo niya. Pag sinampal ka pa raw sa kabila, bigay mo pa yung kanan mo. Alam mo yung malalalim ng mga psychologists sa Amerika, talagang yan ang prescribe nila. Sabi, patawarin mo na lang, pagbigyan mo na lang, kaysa humaba pa yung problema ninyo. So, ang teaching ni Christ kakaiba sa lahat, sister. One of my favorite, love your enemies. Naku po, ang hirap yatang i-love yung enemies mo. Di ba? May mga enemies tayo dati, sister. Sa mga buhay natin na hindi maganda. Sabi naman ng mga medical doctor, pag nagalit ka, may nabubuong sakit sa katawan mo. Ayun. Kaya pala si Jesus, instead na magalit ka, love. Dahil hindi ka magkakasakit eh. Good for your health pa yun eh. Tsaka hindi lang yun. Baka yung enemy mo, maging best friend mo pa uli. Di ba? Okay ba yung mga teachings niya? Wala pong ganyan. Lalo yung forgiving. Magpatawad po ay napaka-importante po niyan. At kung di tayo magpapatawad, kakainin kanyang galit na yan. Amen po ba? At siya lang nakapagturo ng ganyang kalalim. Sapagkat siyang lumikha ng langit at lupa, siya naglikha. Alam ng Diyos ang katawan natin, alam ng Diyos ang ng kabuuan ng buhay natin. Kaya pag sinabi niyang mahalin mo yung kaaway mo, talagang sundin mo. That will really works. Amen po. Sa buhay ko, napakarami ko pong experience ng ganyan.
Amen po ba? Amen. Kaya mga dati kong kaaway, love you. Wala naman ako kaaway ngayon. Nagmana ako sa father ko. Ang father ko, walang masamang tinapayan. Nung na yan, nasa San Francisco kami, from janitor to manager, kaibigan ng father ko. Naman ako sa kanya yon. At of course, mother ko, my late mother, stricta naman si mother, pero napaka-righteous at very prayerful ni mother. Nung ako nasa Israel, gusto kong ikwento sandali sa inyo yung aking experience na hindi ko makakalimutan. May nakausap akong isang rabbi, mataba siya, malaki, naka-uniforme ng kanilang religious sect na talagang kulay itim yata. Ang suot niya, no, mahaba ang balbas. Dahil passionate ako to love the Jews, I've been there 12 times na po ako nakapunta. Sister Aida, I hope makapunta tayo. Sino gustong pumunta ng Israel? Taas ang kamay. Kami Kaibigan lahat. po ng kaibigan ni Babalik. President Duterte ang Israel. Doon na nga daw tayo bibili ng armas sapagkat napakagaling nila. Ang Pilipinas ay binless ng Lord sapagkat binless natin ang Israel noong 1947. Sa United Nations, we voted for the partition of Israel. Kaya nga tayo pwede nang pumunta ng Israel na walang visa, pamasahe lang. Pero balik tayo sa topic natin, sino si Jesus? Nung may nakusap akong rabbi, the Lord impressed to me to really talk to this well-known rabbi dun sa may Kotel. Kotel is yan yung Wailing Wall, na favorite place to pray. Sarap magdasal po yan. Sabi ko sa Rabbi, Rabbi, do you believe that God could do anything He likes? Magagawa ba ng Diyos ang lahat niyang gustong gawin? Sabi niya, of course, Pastor. He is God Almighty. He could do anything that He likes. Atong punchline. Sabi ko naman susunod, Rabbi, do you believe that God could manifest in the flesh? Magkatawan tao ang Diyos. Hindi siya agad nakasagot. Sabi niya, I remember my teacher or my master rabbi mentioned that to us. And that time, hindi ko pala kilala, si Rabbi Kaduri pala yung professor niya. Nalaman ko na lang after how many years that Rabbi Kaduri is a very well-known rabbi. Yan ang parang Billy Graham ng mga kumbaga born again. Ito ay pinaka-Billy Graham ng mga Hudyo, si Rabbi Kaduri. Sabi niya, yeah, I remember my teacher mentioned to us that God could manifest on the flesh. Sabi ko, Rabbi, good news. He already came here 2,000 years ago. And I won't forget that. At simula po nun ay ito pong revelation na to na ang ating Diyos na katawan tao. Ibang klase po ang ginawa ng Diyos. Kumbaga siya parang tao, naging aso o naging hayop. Ganun siya po. Parang He manifests in the flesh and dwelt among us. So, ang mga kapatid natin, mga Muslim, Iglesia ni Cristo, Jehovah Witnesses, alam ko po ang challenge ninyong paniniwala, pero hindi po natin matideny na isa lang talaga ang Diyos. Nagkatawan tao lamang po ang Diyos. Amen po. And God became flesh and dwelt among us. Ilan dugo ba, Sister Aida, ang kanyang dinanak sa pagmamahal niya sa atin? Ilan dugo ang kanyang dinanak na hindi nagawa ni Buddha at ni Muhammad? Ilan dugo yan? There are 7 blood po ang sined ng Lord. Lalo na to, ginuginita natin tong Holy Week. Maraming iba dyan, may mga sakit, lalo na yung tinamaan ng virus. Ito po, pag ito po kayo mag-dwell, lalo yung Passion of Christ movie, maliit lang ang budget nagsimula yan. Bakit binless ng Lord yung movie yan? Very accurate ang pakasuffering ni Christ. Ang unang-unang dugong sined niya sa ulo, di ba? Tinik ng korona ng tinik. Kaya lahat ng ating brain problems sinolve niya na po. Amen? 2 kamay, pinako. 3 na po yun. 2, 3. Kaya lahat po ng nakasalanan ng kamay, ano ba nagagawang kasalanan ng kamay? Magnakaw, ano pa? Nanakit ka ng tao, ano pa? Kabastusan. Sined ni Lord ang blood niyan, tinubos niya na tayo. 2 paa. O, yung mga pinupuntahan mong hindi tama nung araw, baka ngayon kung saan ka pupunta. Buti nga ngayon, na-stuck ka ngayon, lockdown ka sa bahay. Kundi dati, pasyal ka ng pasyal dyan sa Quezon City, sa Pasay. Alam mo yung sinasabi ko, kung mahilig mag-gimmick-gimmick dyan. Ngayon wala na, pupuntahan na lang natin dapat para sa Kanya. So, niredeem niya na yung 2 paa natin. 2 na lang. Ano po yung 2? Sa likod, ang pinakamagandang, hindi ko makalimutan, nung ako'y nasa kay Alpha, may nag-explain yan sa akin, na there are 39 lashes
39. Bakit 39? Niresearch ko po yan. Sabi ng mga medical scientific research, there are 39 minor and major diseases in this world. Kasama na yung coronavirus, kasama na yung AIDS dyan. So lahat po yan nilatigo na siya sa likod. At saka yung latigo sa kanya, merong bulitas sa dulo. Kaya pag hinammer mo yung likod niya, o kakainin yung balat niya, ganong katindi ang ginawa ng Lord sa atin. At last but not the least, tinusok yung kanyang tagilirang pampito. Bakit daw lumabas dugo at saka tubig? Sapagat umabot yung bayoneta sa puso. Wow! Kaya lumabas ang tubig. Ganong katindi ang redemption na ginawa ng Lord sa atin, mga kapatid. Kaya anumang sakit, problema, meron nga ulo hanggat paa, tagiliran, sinolve niya na po yan. All you have to do is, in all thy way, acknowledge Him, and He shall direct your path. Marami pa akong kakwento sa short break. Sister Aida, sige po. Sige, uminom ka muna. Yun. So, yan. Kaya lang, 8 minutes na lang tayo, brother. Pero yun po, ulitin lang natin yung 7 blood na, oo. Alam mo, brother, nung nandun nga ako sa Jerusalem, grabe, as in, iyak din ako nung na-realize ko, kasi pinuntahan namin yung dinaanan niya habang dala-dala niya, pasan-pasan niya yung krus at yung lugar din ng Golgotha kung saan doon ipinako siya. Pinuntahan namin yun. Grabe. Halos hindi sapat yung pagsusori. Talagang sobrang naiyak din ako kasi grabe, doon ko talaga naintindihan. Grabe, yung imagine natin yung kasi nung na-realize ko na totoo palang may Jesus. Totoo pala talaga. Kasi nung pinuntahan na namin yung mga lugar kung saan siya nanatili muna a day before bago siya talaga magsimula nung papasanin niya yung krus. So, grabe, hindi nga enough yung pag-sorry natin Hindi enough yung word na sorry. Kundi, walang hanggang pasasalamat. Hindi mo talaga kaya explain kung anong klase, gaano kadakila yung kanyang pagmamahal na yun. Kaya pag talagang naintindihan po natin yung klase ng love, amen, na ibinigay niya, talagang isa lang ang pupuntahan mo, hihingi ka ng tawad. Tsaka Sister Aida, isa sa mga very touching sa ating Panginoon. Very humble siya. Pero mo galing siya sa heaven, made of gold, correct. Silver and gold, nandun na. Yeah. Naglanding siya hindi po sa Amerika, naglanding siya hindi sa Beverly Hills, hindi po siya naglanding sa Russia or sa Canada or sa Pilipinas, haging muntik na raw siya rito. Pero naglanding ang ating Panginoon sa maliit na sabsaban sa Bethlehem. Kung alam niyo po, kung nakapunta na po kayo ng Israel, ang Bethlehem, compare mo sa Manila, tondo po yan ang Bethlehem. Hindi naman talagang first class yan or Beverly Hills or Forbes Park. Buti na lang ang pinakamayamang Pilipino ngayon sa Pilipinas, tiga Tondo. Kaya I salute, kapitbahay po natin yan sa Global City. So, very humble po ating Panginoon that He came to His own. Ang masakit nito, He came to His own, and His own received Him not. But as many as receive Him, to them gave He power to become the children of God. Kaya po, pag tinanggap po natin siya, ay mangaroon po tayo ng magandang kabuhayan. Gusto ko mag-pray ngayon, sister. Mag-pray na tayo sandali, and then we will continue. Marami pa akong gustong sabihin na pahabol. Pero go ahead. Tayo, sige. Alright. Sige po, go ahead. Sige po, let's close our eyes. Lahat po na nakikinig all over the world, Metro Manila, Bicol, anuman lugar po kayo, ang Diyos ay katabi natin ngayon, sapagkat siya ay Almighty God, ang presence siya si Jehovah, Yahweh, Shammah, kasama natin siya. So, Panginoon, pinagdadasal ko mga nakikinig ngayon. Ang topic namin ay ang founder ng Christianity, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo, ng Diyos na nagkatawang tao. I pray, O Lord, that you will heal yung mga may sakit at yung mga nakukonfuse. I speak healing sa pangalan ni Jesus. Marami ako nakikita mga malulungkot ngayon, pinapasaya na kayo ng Lord. Lahat na may sakit, tanggapin yung kagalingan ninyo, sapagkat mahal na mahal kayo ng Panginoon. And Lord, bless our President Roa Duterte, kanyang cabinet, Senate, Congress, from barangay level to lahat po ng sektor ng bansa namin, ang aming governor,
mayor, pinagdadasal ko lahat sila na makakakilala, magmahal sa inyo at pagpalain nyo ang Pilipinas. Tremendous blessing. Jubilee Philippines, pagpapala, prosperity, peace, protection, at ganun na, lalo na Panginoon na pagiginawain nyo after these trials, Lord. Puro blessing na matatanggap namin. Tanggapin niyo po to sa pangalan ni Yahuwah, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Brother and sisters, meron po ako magandang ibabalita sa inyo na meron pong blessing na available sa mga taong bayan. At yan po ay sulatan nyo lang po ako or kay Sister Aida to give you the detail. Ito po ay isang napakagandang blessing na marami pong nakikinabang at alam ko majority hindi nyo pa alam to. Hindi po to hoax, hindi po to scam. Ito po ay part ng Jubilee message na sinishare ko noon na naniniwala ako Philippine will experience Jubilee. 4 na P po yan Jubilee. Peace, kapayapaan, prosperity, protection, paborito ko yung number 4. Pitaka mo, punong-puno or be-blessed ng Lord ang iyong finances. Yan po ang plano ng Diyos sapagkat bakit pinagpala ng Diyos ang Amerika, where I came from, sila po ang promotor ng gospel, like mga missionary, bibigay ng mga Bibles, Gideon, and so forth. Binless kami tremendously. Pero ngayon po, pinasa na ngayon sa Pilipinas, tayong pagpapalain para ma-share natin yung pagmamahal niya sa 1040 Windows, lalo na yung mga Muslim brothers and sisters natin na hindi pa nakakakilala talaga sa Kanya, na nagpapakilala na talaga ang Diyos sa Kanya. So we love you, thank you for listening, at thank you for your invitation. Baka meron ka pang tanong, pahabol, sige po. So, yun lang, Brother Jesse, paano natin maipapaunawa doon sa mga hindi pa talaga nararanasan ang buhay na may Kristo sa kanila? Kasi yung mga tao na ang akala nila ay malayo ang Panginoon, kaya hindi nila maranasan ang isang buhay na payapa at kasiya-siya. Kasi yung mga tao na ang mahalaga pa rin ay yung mga material at nananatiling patay pa rin yung kanilang spiritual na buhay. Kaya malayo ang Diyos sa kanila sapagkat ang Diyos nila ay material. Alam mo, parang naalala ko yung paano manghuli ng monkey. Ang monkey, pag nakakuha po yan ng niyog, hindi niya bibitawan yun. Oo, kaya nahuhuli yung mga monkey, ganyan pong panghuli. Maraming tao ayaw mabitawan yung material, ayaw mabitawan yung girlfriend, boyfriend na may sabit. Amen? Give it up. Just accept Christ. And things will be better. Believe me. Si Aida, alam ko yung story niya, nakwento niya sa akin. Ganon din. Just give it up. Give and it shall be given. Alright? Pag binigay mo po yan, babalik ng Lord sa iyo, mas maganda pa. Amen. Mas maganda pa sa hinahawakan mo ngayon. So, kung ano yung hinahawakan mong hindi tama, bitawan mo na yan. And let God bless you and let God provide all His needs according to His riches and glory. Bibigay niya lahat yan. Amen. Sige po. So, last words, Brother Jesse. Hopefully, hindi naman ito magiging first and last natin. Nadala na kita dito. Ayan, pinag-pray mo na yung maraming lugar natin dito. Sige po. Last words mo. Bago tayo magpaalam. Shalom, Philippines. I love Philippines. 32 years po ako sa Amerika. Nung ako'y nagka-problema, dito po ako nagdasal, nag-ayuno sa Bicol area. Welcome po kay Rian. At hindi po aksidente na binalik ako ng Lord ito for a purpose sapagkat may magandang plano ang Diyos sa bansang Pilipinas. Kaya mabuhay ang Pilipinas. If you need more information, you could call my cellphone number. Ready na ba kayo? 0917, Globe po yan, 0917-888-1540. Or sa Facebook ko naman, Jesse Estrella Gatdula, or through WIC. Maraming salamat po. Shalom, Philippines. God bless you. Thank you, Sister Aida. Glory to God. Thank you, Brother Jesse. Naku, yun. Sana po ay na-bless tayo lahat na nakinig po dun sa mga mensahe na senior po sa atin ni Brother Jesse. Yung mga pagpapala na senior din po niya sa atin. Ako, let's be all expectant. Grabe. Yaman ng Pilipinas, di pa pwede tayo maghihirap. Amen? Amen. Amen. So, ayun po. So, sana na-bless din po kayo. At yan po yung ating
Holy Monday special ng Buhay Metro. So bukas po magkarinigan ulit tayo. Thank you, Brother Jesse. At syempre salamat sa ating mga nakaagapay mula sa newsroom, si Ashley, si dito rin sa social media. Jude. Hello, Jude. Thank you. Ganun din na Ayesha ba? Si Ayesha ba yun? O si ano? Si May. Si May. So, thank you. O, Jeric, Daniel, thank you rin sa inyo dyan. So, pag-alala nyo dyan. At of course, yung ating mga kasamahan, yung mga tropa natin mula sa transmitter. Of course, Sir Edgar, maraming salamat din po. And patuloy nyo kaming nabibigyan ng pagkakataon dito sa progress sa istasyon ng DWIZ para maikalat po ang mga inspirasyon, mga informations na nakabatay po sa banal na salita ng Panginoon. Susunod na si Sis Loli Acosta sa kanyang programang Sulong na Bayan. Tuloy-tuloy niya rin po kayong i-inspire. At si Brother Sherwin Eslava naman mamaya sa kanyang programang Faithfully Yours. Ako po si Aida Gonzalez, Aida G for short, na nagsasabi sa iyo na Kabuhay Metro, everything will be okay in God's perfect time. Bibiguin ka ng lahat, pero hindi ka bibiguin ng Diyos. Trust God and do good. Marami pong salamat. Magandang hapon. To God be the glory. Metro ang inyong maaasahan. Huwag ka na mag-alala. Nandito na sila. Si Aida Gonzalez at ang buong barkada. Eksperto ang magbibigay ng matalinong opinyon. Halina't makinig at mag-enjoy tuwing